Let's pray. Diyos namin, kayo po ay pinupuri namin at nilulahati tonight, ngayong Wednesday. Pinagpaalan nyo kami sa buong linggo na half the week. Nihiling ko po aming Ama ang inyong paggabay sa gagawin namin pag-aaral ngayong gabi, at sana po kasangkapanin niyo itong pag-aaral na to para maintindihan namin kung ano ang spiritual gifts. Likewise, maging kagamit-gamit kami kung saan nyo kami nilagay gamit ang mga spiritual na mga kaloob na ito. Tinihiling rin namin na sa pagkakaintindi namin, O Diyos, ay mahikayat kami lalo na magpagamit ng mga kanya-kanyang ibinigay mo sa amin. Ganun din, makita namin na ang lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian mo, at lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng kapatiran ng mga mananampalataya. We glorify you, O Lord, in this study. And we ask all of this in the name of Jesus. Amen. Ayan. So, good evening. Ito yung naging pag-aaral natin sa church, sa Antipolo Reformed Baptist Church last 2 Sundays ago. So, hindi yung this Sunday, nung January 12. Recap ito. Ganun din na panahon para magkaroon din tayo ng mga discussions. So, sisimulan natin yung study natin ng spiritual gifts sa pagde-define ng terms. By the way, ito pala yung mga references ko. Very scarce yung resources natin pagdating sa spiritual gifts, dahil kapag nag-search kayo, nag-google kayo ng reformed na discussion tungkol sa spiritual gifts, ang madalas na lalabas doon ay yung controversy ng cessationism saka ng continuationism. O nagpapatuloy pa ba yung mga supernatural na mga spiritual gifts. Yun yung madalas na hot topic, kumbaga. May mga nagpapatuloy pa ba o merong mga tumigil na. So yun yung continuationism saka yung cessationism. However, dun mismo sa topic ng spiritual gifts in and of itself, konti yung mga resources na nakita ko, at ito yung ginamit natin, yung kay Thomas Schreiner, Spiritual Gifts, What They Are and Why They Matter. Ayan. Sa librong to, sinabi pa nga ni Schreiner na ang gusto niya talagang isulat na libro tungkol sa cessationism. So, sa topic rin na talaga yon. Kaya lang, for some reason, hindi ko na basa ng buo. Ang ginawa niya, sinulat yung book ay regarding na sa general na spiritual gifts, at I believe mas helpful ito dahil mas marami ng libro, mas marami ng discussion tungkol doon sa pagtigil ng mga supernatural gifts o pagpapatuloy na ito. Ito yung wala masyado. Ano yung spiritual gifts ngayon? Ano ba sila? At paano natin sila kailangan maintindihan? So, yung kay Thomas Schreiner, ganun din. Kay Vern Polistres, what are spiritual gifts? And kay Tim Challies, ito naman ay hindi book, sa kanyang mga online articles. Ayan, sa chalice.com. So, let's define yung mga terms. May dalawang words na ginagamit ang New Testament, major na mga words na ginagamit para sa spiritual gifts. Yung una ay focus doon sa word na spiritual. Tapos yung pangalawa ay ang pinaka root word niya ay grace. So ito yung dalawang word na ginamit doon sa pag pinag-usapan yung spiritual gifts. So yung una, yung pneumatika, ang pinaka-focus nito ay of course alam natin yung word na pneuma, yun ay spirit. Ayan, ang word na pneuma,
Spirit. Kaya yung dogmatics, yung study of the Holy Spirit ay tinatawag na pneumatology. So, pneuma is spirit. So, ang text na makikita natin pagbabasihan dyan or ginamit yung word na yun ay yung 1 Corinthians 12 verse 1 at 1 Corinthians chapter 14 verse 1. So, dun sa una, ang sabi ni Paul, now concerning spiritual gifts, concerning pneumatika, brothers, I do not want you to be uninformed. So 1 Corinthians 12, we discussed dyan largely yung mga different spiritual gifts regarding sa local church. Pero isang word ang ginamit niya, regarding pneumatika. Sa 14.1, ganun din. Pursue love and earnestly desire the pneumatika, especially that you may prophesy. So, yun yung word na ginamit niya. So, ang ibig lang sabihin noon na ini-stress na ang lahat ng spiritual gifts ay galing doon sa Spirit, Holy Spirit. Sa New Testament kasi, pag ginagamit yung word na spiritual, marami mga verses sa New Testament na gumagamit ng word na spiritual. At kapag ginamit yun ng New Testament, ang palagi nitong reference ay yung Holy Spirit. Ito yung pinanggalingan ng Holy Spirit, ito yung kinakasihan ng Holy Spirit. Yun ang pinaka-term niya. Pag sinabing spiritual, in the Bible sense, hindi siya opposite ng physical. Hindi ibig sabihin ng spiritual ay immaterial. Kung hindi, galing sa Holy Spirit. Yun yung una na word. Na yung ibig sabihin ay ang mga gifts na ito ay from the Holy Spirit. Yung second word naman, hindi naman siya sobrang layo, pero yung ginamit na word ay charismata. Yung charis, di ba? Yan ay grace. Ginamit yung term na to para ipakita na itong mga gifts na ito ay ibinigay. Ito ay kaloob. Ito ay regalo. Kaya pag sinabing gifts, maging dito sa pinag-uusapan nating spiritual gifts, ang Tagalog ay kaloob. So, 1 Corinthians 12 verse 4. So, nasa isang chapter sila, no? 1 Corinthians 12. Pero, ibang word naman yung ginamit ni Paul. Sabi niya, now, there are varieties of, yun yung ginamit, yung charismata. But the same Spirit. So, magkakaiba daw ng charismata, pero same Spirit. 1 Corinthians 12:31. But earnestly desire the higher gifts. Romans 12, verse 6, having, yung charismata ulit, gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. So, itong word na charismata, ang ibig sabihin ay grace, ang ibig sabihin ay ibinigay or inihandog. It was granted. So, meron silang difference ng focus. Yung spiritual, ang focus ay ang Holy Spirit. Yung charismata naman, yung pneumatika rather, before, tapos yung charismata naman, ang focus ay dun sa diwa ng ito ay undeserved na ibinigay. Undeserved na ibinigay. So, ayan yung mga word na ginamit ng New Testament ni Apostle Paul para sa word na spiritual gifts. At itong mga spiritual gifts na ito, ang pinanggalingan of course ay ang Holy Trinity, ang Trinidad na Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 12:4-6, basahin lang natin siya. Yung bawat isa dito ng person ng Trinity ay present. Bawat person ng Trinity ay present dito sa 1 Corinthians chapter 12. Sabi dito, now there are varieties of gifts, but the same Spirit, of course, third person of God. And there are varieties of service, but the same Lord. Pag sinabing Lord, ito naman ang second person. Ang designation kay Jesus sa New Testament ay yung word na Lord, yung word na Adonai. So, yun ang pinatutungkulan. And there are varieties of activities, but it is the same God. Ganon din sa New Testament, pag ginamit yung word na God, ang majority
ng pinatutungkulan nun ay ang Father, yung God the Father. So ang Lord, si Jesus, wait lang. Good night. Good night. Okay, good night. May patalastas pa eh. So ayan, anyway. Ang majority, yung preponderant dun sa New Testament na paggamit ng word na God ay sa Father, ang Lord ay sa Son, ang Panginoong Hesukristo. Tapos dun sa 1 Corinthians 12:4-6, andyan mismo nakalagay yung Trinitarian nature ng Diyos. Sa usapin, sa context ng usapin ng spiritual gifts. So ito yung sabi ni Polytres. Sabi niya, God the Father empowers all the services. The services take place in the body of Christ. Galing sa Diyos Ama, siya yung fountain ng lahat ng paglilingkod, at yung paglilingkod na yon saan nangyayari? Sa katawan ni Jesus. At sabi niya, and the Holy Spirit apportions gifts to each. Ang Holy Spirit ang nag-distribute. Siya yung nagbibigay. Kung kani-kanino ibibigay yung mga kaloob na yon. So all three persons of the Godhead are active. The gifts are called spiritual because the Holy Spirit gives and empowers them. They are called gifts because God gives them by grace rather than our having to earn them. Each Christian, by being united to Christ, receives the Holy Spirit as the one central gift from God. So, may kinalaman yung bawat person ng Diyos doon sa banal na mga kaloob, spiritual na mga kaloob. Ganon din, sabi rin ni Polytres doon sa kanyang book na What are Spiritual Gifts, na lahat daw ng mga spiritual gifts ay under sa category nung threefold office ni Jesus Christ. Yung threefold office ni Jesus Christ, we are familiar na iisa lang ang office niya, mediator, pero dun sa mediatorial office niya, may tatlong pagkakabahabahagi. So again, hindi three office ang kay Christ, He has only one office. Ang office niya ay pagiging mediator. Pero meron siyang tatlong pagkakabahabahagi nung kanyang opisina. So, the threefold office of Christ ay pagiging prophet, priest, at king. Pari, hari, at propeta. At according kay Polytres, yung pagiging hari, pari, at propeta ni Jesus, yun din ay may kinalaman doon sa magiging mga kaloob ng mga mananampalataya sa churches. Yung mga gifts natin ay either under the kingly or priestly or prophetic office. Wala na ngayon ang Panginoong Jesus na tugatog nung lahat ng office, ng mga office na yon, no? Wala na ngayong king in the sense ng Old Testament. King, wala na ngayon ng prophet, siya na yung final prophet. Wala na ngayong priest, siya na yung final priest. Pero after ng Panginoong Jesus, lahat ng gifts na ibinigay niya ay merong diwa ng pagiging prophet, priest, king according kay Polytres. So sabi niya, for example, gifts of wisdom and knowledge are prophetic. Yung kaloob ng karunungan, ng kaalaman, prophetic daw yun. Under yun ng prophetic office. While gifts of administration, miraculous powers, and healing are kingly. Yan, pag yung gift ng leadership, gift ng pag-administrate, and under yun ang kingly office. And healing as well could be seen as priestly, since it is exercise of mercy toward the person healed. Ang work ng priest ay ang work of mercy. So pagpapagaling daw ay under ng priestly office. So ultimately, prophetic, kingly, and priestly functions may be expanded into perspectives on a whole
on the whole life of God's people. So we should not be disturbed by the apparent overlap. May mga overlap din. This classification is nevertheless useful in reminding us of our relation to Christ and in reminding us that no single list of gifts in the New Testament is intended to be exhaustive. So ito yung ginawa ni uh, ni Politres na graph. Merong 4 na level yung spiritual gifts. Ang peak level 1 ay yung messianic gifts. Tandaan natin ang Panginoong Jesus, nung siya ay pinanganak at nagkatawang tao, sa kanyang pagiging tao, siya ay gifted. Siya ay binigyan ng spiritual gifts. Ang Holy Spirit ay palaging kasama ni Jesus. Siya ay binigyan ng kaloob. Kaya si Jesus ay nakakapagpagaling, kaya siya nakakapagpalayas ng masamang espiritu, kaya siya nakakagawa ng mga supernatural miracles, at maging yung kanyang mga human gifts ng insight, ng knowledge, ng study ng Panginoong Jesus. Lahat yon, tandaan natin, ay gift ng Holy Spirit. Sinamahan siya ng banal na Espiritu. Palagi siyang nananalangin para sa lakas. Palagi siyang nananalangin na kayanin niya yung mission niya. Yun ay kaloob ng banal na Espiritu. Ang sinabi ng John chapter 3 sa latter verses, He has the Spirit without measure. Nasa kanya ang Espiritu ng walang takip, walang measure. So, ang pinakatugatog na peak na may spiritual gifts ay ang walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ganon din, ang level 2 naman ay yung mga apostolic gifts. So ito naman ay mga apostles or mga apostolic men, at sila ay binigyan ng mga kaloob na hindi na nauulit. O mga roles nila hindi na nauulit. Alalahanin natin, yung mga apostles ay they serve as the foundation of the church. So binigyan sila unrepeatable yung kanilang mga gifts. At yung mga gifts nila, tandaan natin, ay nandyan para patunayan na sila ay mga representative ng Panginoong Jesus. They are the apostles, the sent ones. Kaya maganda yung graph dito ni Politres. Nakita niyo yung division diyan. Yung level 1 at level 2, yun lang ang may divine authority. Yun lang ang may divine authority. Of course, the Lord Jesus is the Word Himself. Pero ganun yung mga apostles. Ang word nila ay may divine authority. Ang sinulat nila sa scripture ay authoritative. Ang mga tinuro nila verbally sa mga tao ay authoritative bilang sila ay mga apostol. Makikita natin yan paulit-ulit. For example, sa New Testament, sa Thessalonians, sinabi ni Apostle Paul, you receive our words not as words of men, but as what they really are, the words of God. Hindi niya pinapatungkulan doon yung written. Ang sinasabi niya, yung turo mismo ng mga apostle. However, sa ilalim ng level 2, ang level 3 at 4, ang lahat ng mga gifts dito ay nasa ilalim na ng biblical authority. Yan na. Ang salita ni Jesus at salita ng apostol ay biblical authority mismo. Yan yung meron tayo sa Bible. Pero ang level 3 at level 4, lahat ng yan ay nasa ilalim ng otoridad ng Biblia. So for example, yung number 3, level 3 ay yung special gifts. At yung special gifts ay yung mga gifts ng offices sa New Testament. Ano yung mga offices na yon? Yung pastors at deacons. Yung mga pastors bilang teachers, bilang elders, bilang overseers, sila ay may gifts. At ito ay repeatable mga gifts. Yung gift ni Jesus ay unrepeatable, siya lang ang meron noon. Walang pwedeng umulit ng kaloob
yung gift ng mga apostles, unrepeatable din yon, hindi yun pwede ulitin. May special status iyon. Pero yung level 3, itong special gifts ng pastors at deacons, unrepeatable to. Hindi ito nauulit-ulit. Ito ay nare-recognize ng church. Ito ay special offices. Pero ito ay nauulit-ulit at ito ay nasa ilalim ng Word of God. Ganon din yung level 4, yung general gifts. Ang meron nito ay lahat ng mga believers, lahat ng mga mananampalataya. So, tignan nyo rin na lahat ng yan ay merong kingly, priestly, at prophetic side. So, ang Panginoong Jesus, yun yung pinaka-office niya. Yung mga apostles, meron din ganon, na diwa yung mga gifts nila. Ang mga pastors, meron ding ganon. May role ang pastor na mag-administrate ng church. Kingly, may prophetic din because they preach the word of God. May priestly din in terms ng intercession, ng pananalangin. Ganon din sa bawat believers. Merong mga gifted sa kingly sense. May gifted sa hindi sila pastor, pero sila ay may kaloob sa pagtuturo, prophetic. At meron mga priestly, yun sa mga kaloob ng awa o kaloob ng pagtulong. Kaya merong mga pagkakaiba-iba dyan at may overlap din. Pero yung special gifts at general gifts, yun ay mga repeatable na mga gifts. So, ito yung natin. Nagbigay lang tayo ng graph, ng table. Romans 12, 1 Corinthians 12, 7 to 10, tapos 1 Corinthians 12:28, tapos Ephesians 4:11. Lahat ng yan ay naglista ng mga gifts. Pero hindi yan exhaustive. Pero merong mga gifts dito na nauulit. Merong mga gifts na may pagkakapare-pareho sila. At yung may ilang verses na wala naman silang pagkakapare-pareho doon sa ibang mga verse. So, isa-isayin lang natin sila, no? Oops. Ayan. Medyo zoom ko lang ng kaunti. Ayan. Ano yung mga gifts? Apostolic gift. Corinthians 12:28 saka Ephesians 4:12. May gift of prophecy. Ayan, sa lahat. May gift of being an evangelist, 4:11. May gift may ability na mag-distinguish ng spirits, 1 Corinthians 12. May gift ng teaching. Ayan, lahat sila meron. May iba-ibang words, pero lahat sila meron. May gift ng exhorting, Romans 12. May gift of miracles, 1 Corinthians 12, pareho. May gift of healing, ayan, pareho sa 1 Corinthians 12. May gift of service, o yung gift ng helping, sa Romans 12 at sa 1 Corinthians 12. So may gift ng leading or administrating, Romans 12, 1 Corinthians 12. May various kinds of tongues, ayan naman, 1 Corinthians 12 pareho. May interpretation din ng tongues, 1 Corinthians 12. Meron naman na gift ng giving, Romans 12. May gift of faith, 1 Corinthians 12. At may gift of mercy, Romans chapter 12. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin is isa-isahin lang natin yung mga alam natin ng mga spiritual gifts na nandirito. Bago natin sila isa-isahin, according mismo sa Book of Peter. Ayan. Asan na yan? Sa 1 Peter chapter 4, verse 11. Sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 11, meron lang na dalawang big category ng gifts. Either ito ay gift ng speaking or ito ay gift ng serving. So ayan, no. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4,
verse 11. Sabi dito, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the word of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides. So, ayan. So, under ng dalawang category, yung lahat ng iba't ibang mga gifts. For example, sa gift of speaking, may kinalaman ito sa pagsasalita, kaya gift of speaking siya. Ito, iba't ibang gift na ito. Of course, teaching, kailangan magsalita ka. Apostleship, sa kanilang authority, kailangan din ng communication. Discerning spirits, kailangan din ng pagsasalita. Exhortation, kailangan ng pagsasalita. Speaking in tongues, given. Evangelism, use words. It's necessary. Sa gift of serving naman, ito yung hindi kailangan necessarily ng salita. Pero ito pa rin ay mga gifts in and of themselves. Sa gift of serving ay yung giving, pagbibigay. A gift of help, pagtulong. Gift of miracles. Gift of faith. Gift of mercy. Gift of leadership. So ito yung dalawang broad na category pag pinag-usapan ang mga spiritual gifts. Now, isa-isayin natin sila. Meron ditong nilista tayo. Teaching, faith, healing and miracles, distinguishing between spirits, helping, administrating, exhortation, giving, mercy, evangelism, at yung gift, of course, ng apostleship. So, una, yung gift of teaching, ito ay pagtuturo. Of course, una, pagkakaalam, pag-aaral, pag-analyze, pag-uncover ng new truth, new insights rather, hindi new truth, new insights regarding sa Bible at sa faith. So, andito rin yung gift of wisdom and knowledge. So, that refers to gift of teaching din. So, etong gift of teaching ay may kinalaman sa salita ng Diyos. Maraming ginamit ang Apostle Paul sa salitang word. Yeah, word. Word of God, word of faith, word of the Lord, word of life. Yun ang may kinalaman sa pagtuturo, yan ay may kinalaman sa pangangaral. So, yun yung unang spiritual gift. Pangalawa naman ay yung gift of faith. Itong gift of faith ay medyo broad yung masasabi natin dito. Pero may mga nagsasabi na yung gift of faith ay yung special na paniniwala sa nasasagutin ng Panginoon sa kanyang providence yung mga prayers nila. So ito, sabi na ni John Hill, generally this is understood of a faith of working miracles. Sabi naman ni Mayer, ito daw ay peculiarly strong faith in divine providence, being the gift of praying with special power and fervency for the sick, with more or less confident promise of recovery if it pleases God. So itong gift of faith, hindi yan yung saving faith. Hindi ito yung nakakapagligtas na pananampalataya na sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For by grace you are saved through faith and not of yourselves. Hindi yan yung saving faith. Ito ay gift of faith na merong matalas, mabigat na paniniwala at pagtitiwala kung saan sa inililid ng Panginoon sa kung ano yung dapat na ipanalangin, nakikilos ang Panginoon sa kanyang providence. Pangatlo naman ay yung healing at miracles. Of course, may distinction yung healing sa miracles. Ang healing ay miracles, pero hindi lahat ng miracles ay healing. So, yung mga healing, pag nakakakita yung mga bulag, nakakadinig yung mga bingi, yung mga pilay, nakakalakad, yan yung gift of healing. Maging yung mga patay ay nabubuhay. Yan yung gift of healing na nakikita natin sa New Testament. Yan ay kaloob ng
Diyos. Meron silang gift ng healing. Ganon din may gift of miracles. Isa sa pinaka-normal dito ay yung exorcism, nakakapagpalayas ng mga masasamang espiritu, ng mga demonyo, ng mga sumasapi. Yan yung gift na healing at miracles. Yung distinguishing naman between spirits, ito naman ay yung kakayanan na kumilatis kung ano yung tama sa muntik ng tama, tama sa mali. So itong gift of discernment ay merong pagkakakilala sa Bible, sa scripture, ng mainam. So they can test whether it is from God or it is not from God. Ito rin ng mga very familiar sa Bible at kaya nilang kilatisin kung yung mga nakikita nila, napapakinggan nila, napapanood nila o mga itinuturo ay tama pa ba o hindi. Yung nabigay kong example before nung tinuro natin to ay yung sa contemporary culture. Kasi hindi naman tayo lahat kayang kilatisin yung mga nangyayari sa culture natin ngayon. Pero maging yung mga movies, 'di ba? May mga narrative 'yan, may mga special na mga doctrines na tinuturo diyan. Of course, hindi tayo pwede maglagay. You cannot put words into their mouth. Pero alam natin lahat 'yan ay merong doctrine, may narrative. Meron totoo talaga na mga itinuturo diyan, hindi hidden. Kung hindi siya hidden, hindi mo makikita, kundi kaya mong kilatisin. At I believe isa yun sa mga gift ng distinguishing between spirits na may mga na napakinggan ako before, bakit yung mga anime, bakit yung mga palabas sa mga early years, ang lahat tayo ng bida, puro bata. But puro teenager yung mga bida. Anong ibig nilang sabihin? Anong tinuturo nila? Tapos ang lahat ng mga hindi nakakaintindi doon sa bida, ay, rinig po ba ako? Sound test. May mga naka-raise hand eh. Dinig po ba ako? Sound test, sound test. Dinig naman. Wait lang. Ayan, sound test. Clear? Sound test. Okay. Okay, sige. Later po, may question and answer tayo after ng lecture natin. Ayan, so napansin ko lang. So ayan, sige. You can chat if may mga nawala ako or may problem. So ayun, going back, may mga napakinggan ako before na ganun yung parang bakit ganito yung narrative? Bakit ganoon? So they are trying to see ang pinaka-point ng mga ganitong klase ng narrative para ini-empower yung mga kabataan na palaging ang matatanda ay lahat ay mali. At yung mga teenager na yun ang ligtas doon sa mundo. So may mga ganun, sabi ko, na hindi mo mapapansin yun ng biglaan or sarilinan, pero sila na may mga gift ng pag-distinguish, they can discern kung ano ba talaga ito. At hindi yun conspiracy, yun ay talagang kitang-kita. It's been happening all over. Ayan, so that can do. Even yung ngayon, di ba? Yung mga controversy ngayon sa mga, mga sex education. Yan. Okay, sa usapin ng sex education. May mga mananampalataya na kaya nilang i-discern. Oops, may problema na kaagad dyan. Kahit wala doon sa bill mismo, ay kaya nilang ma-discern sa ng patutunguhan nitong mga ganitong uri ng mga bills o what is right and what is almost right. Ayan. So, next, ang gift naman na susunod ay yung help. Ang gift ng help. Yung gift of help naman, ito isa sa mga pinaka-practical na mga gift, pinaka-practical na mga kaloob.
Ito ay patungkol sa mga assistance, ito ay patungkol sa pagtulong, ito ay gift ng service, Romans chapter 12 verse 7. Yan ang pinanggalingan ng word na deacon, diakoneia, ang ibig sabihin ay to serve. Yun ang gift ng help. Kaya marami sa mga deacons ay merong gift of help. Meron silang kaloob ng pagtulong. Pero ang hindi lahat ng mga may kaloob ng pagtulong, yung may gift ng help, ay deacon. Ayan. Sabi ni Schreiner, hindi ko na siya kinote dito, pero sabi ni Schreiner, sa history daw ng church, wala ang mga extravagant or dramatic moments kung saan sobrang dami ang nagsisik ng gift of help. Ang maraming nagsisik yung gift ng teaching. Okay, maraming nagsisik yung gift ng supernatural gifts sa early church, yung sa church ng New Testament. Pero sabi ni Schreiner, ito daw ang isa sa pinaka-useful at importanteng gift sa church. At wala daw church ang makapag-function effectively kung walang merong gift ng help, ng pagtulong. Kasi ito yung mga practical na ano ba yung maiaambag, ano ba yung mga kailangan, ano ba yung pwedeng ibigay para sa pagsulong at kami-maintain ng ministeryo. Ang next na gift ay yung gift ng administration. Ang gift naman ng administration, sa scripture, ang word na ginamit dito dun sa gift ng administration ay may kinalaman sa pagiging kapitan ng barko. Yun yung picture, pagiging kapitan ng barko, pagiging piloto ng barko. Kaya may kinalaman siya sa gift of leading. Mayroong kaloob ng pangunguna. Ayan, so inililid niya yung others. Meron itong pagtulong din sa iba, pero ang pinaka-main ay yung pangunguna, initiative, kumbaga. So itong gift na ito ay mapapansin natin sa mga mananampalataya na kapag sila ang nanguna, maraming sumusunod. Kapag sila ang nagkaroon ng initiative, ay marami ang handa na sumunod o mag-participate doon sa pangunguna nila. So ito, kailangan ito ng church. Of course, ang pastors ay may gift din ng administration dito. At sobrang kailangan ito ng church kasi kailangan ng church ng visionary, kailangan niya ng patutunguhan, kailangan niya ng direksyon, at kailangan niya ng mangunguna. Ang sunod naman ay yung gift ng exhortation. Ang gift ng exhortation naman, broad ito, pero ito yung panghihikayat, pag-exhort doon sa mga kapwa mananampalataya. May sense din ito ng pastoral care. So, hindi lahat ng may gift of exhortation ay pastor, pero ang mga pastor ay normally merong gift ng exhortation. Pati yung mga tagapagturo, may mga ngaral, may gift ng exhortation. Kumbaga na ilalapat nila kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos doon sa mga specific situations at in-exhort sila towards what? Holiness, towards godliness, towards the will of God. May spectrum ito, pero ang iba sa mga preachers may spectrum ng exhortation sa teaching, pero yung iba ay nag-excel dito sa gift ng exhortation. Ang next ay yung gift ng giving. Qualification. Lahat ng believers ay inaasahan na maging giver, na maging generous. God has been generous to us in our salvation and we imitate Him. Pero merong mga mananampalataya na binigyan ng kaloob sa usapin ng sensitivity at conviction na sila ay magbigay ng kanilang wealth at ng kanilang substance
para sa church at ganun din para sa mga kapwa nila bilang assistants, sa kapwa nila mananampalataya. Ordinarily, ang mga may gift ng giving ay sila na binigyan ng Panginoon ng karunungan na marunong silang humawak ng pera. Of course, it's contradictory naman, no? May gift sila ng giving pero wala silang kakayanang humawak ng pera. They can manage their finances. At ganun din, pinagpapala ng Panginoon. Nagkakaroon ng fruitfulness sila sa usapin ng wealth. Alam naman natin na hindi lahat ay ganun. Mayroong mga nagpapakasipag talaga, talagang kumakayod sila, pero saktong-sakto lang yung kanilang mga pangkabuhayan. Pero dito sa mga may gift ng giving, especially, ay meron sa kanilang special providence yung Panginoon kung saan talagang pinagbubunga niya yung mga pangkabuhayan nitong mga binigyan ng kaloob na ito. So, may dalawang underlying doon sa gift ng giving. Kapag masinop sila, marunong sila sa pananalapi, tapos pinagpapala ng Panginoon yung pananalapi nila, tapos may heart sila sa pagbibigay para sa iglesia, ganun din para sa kapatiran. Yung kasunod ay yung gift of mercy. Itong gift of mercy naman ay kaloob ng awa. Hindi lang ito basta lungkot na maawain, kung hindi awa na gustong tumulong. Sila yung mga mas nagme-minister sa mga nasasaktan, sa mga may special na mga seasons na pinagdadaanan. So again, may qualification dito. Lahat ng believers tinawag to grieve with those who grieve. All of us, wala exempted doon. Pero meron talaga namang may mga gift of mercy na meron silang special na calling, na conviction, na i-attend dun sa mga nasasaktan. And they can minister. And they are nagiging helpful talaga yon dun sa mga pinagmi-ministeran nila. Of course, with the word of God, no, scripture. Evangelism. Mayroon ditong dalawa eh. Kasi isang nabasa ko dun sa Ephesians chapter 4 verse onwards, 11 onwards, na yung evangelism daw ay parang mga pioneer, yung mga evangelist nung panahon ng mga apostles na wala na ngayon. Pero meron ding mga nagsasabi na itong gift of evangelism believers na merong special talaga na panawagan na ang gusto talaga nila, may heart sila to evangelize, to share the hope that is within them. Lahat naman tinawag na mag-evangelize, pero hindi lahat tinawag para maging missionary, para maging church planter. And lastly, ay yung gift of apostleship. Of course, ang ibig sabihin ng gift of apostleship ay sila ng mga nakakita kay Jesus sa kanyang pagkabuhay na muli, tapos sila rin na kinomission niya. Inutusan mismo ng Panginoong Jesus na maging mga sugo niya, yung mga apostles. Ang apostolic office ay hindi limited sa 12. At may mga iba pang mga apostles sa New Testament na nakita kay Jesus, at meron ding may mga apostolic office. Hindi sila apostol, pero sila ay kasama ng mga apostol. So si James, kapatid ni Jesus, siya ay tinawag na apostle. Ganon din si apostolic sila in a sense, sila Silas, sila Barnabas. Ganon din sa Romans 16, merong couple na tinawag na apostolic. So, pero itong apostolic office na ito ay of course unrepeatable. Ito ay natapos na. So, inisa-isa natin yung mga iba't ibang gifts, no? So, punta naman tayo ngayon sa sa 4 truths regarding spiritual gifts. 4 na katotohanan tungkol sa spiritual gifts. Una, tandaan natin ang lahat ng spiritual gifts ay under sa lordship ni Christ.
Lahat ng spiritual gifts ay under sa lordship ni Christ. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nun, ito'y ginagawa kasama nung mga ibang mga ipinag-uutos ng Panginoong Hesus. Hindi lang ito patungkol doon sa kung ano yung magagawa natin bilang pagsunod sa Kanya, kung hindi anong klase ng buhay yung meron tayo habang ginagawa yung utos niya. Kasi ito yung pinaka-point ni Schreiner sa book niya. Sabi niya, marami daw yung nagsasabi na may spiritual gift sila. Napaka-helpful nila sa church. Napaka-helpful nila sa kingdom in the sense ng skills. So, sense ng mga magagawa talaga nila. However, sabi niya, maging maingat tayo kasi yan mismo yung sabi ni Jesus sa Matthew 7:21-23. Sabi ni Jesus, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven." Sabi ni Jesus mismo, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy? Gift. In your name? Gifted. Did we not drive out demons? Gift na naman. In your name? And do many miracles? Gift na naman. In your name? At anong response ni Jesus? Gifted kayo. Tara na, dito kayo sa kaharian ko. No, hindi yan ang sabi ni Jesus. Hindi niya sinabi na dahil gifted kayo, welcome na kayo sa kaharian ko. No, sabi niya, then I will announce to them, I never knew you. Depart from me, you who are workers of iniquity. So, pansinin natin yun, no? Ang sabi mismo ng Panginoong Hesus, hindi, may hierarchy. Ang hierarchy ay kung sila ba ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sila ba ay tunay na may bagong puso? Sila ba ay may bagong pagkatao? Hindi ito usapin kung meron silang mga kakayahan. Ganon din. Let's continue. Sabi ni Schreiner, on that regard, sabi niya, some dun sa charismatic world ay may reputation ng wonderful gifts. But then one word gets out of the way, word gets out that they have been living contrary to the gospel in a significant way for years. We should question whether someone is exercising spiritual gifts in a way that is truly helpful if there is a pattern of hidden and blatant sin in his or her life. Hindi pantakip yung gifts sa direct disobedience sa Panginoon. Hindi pang takip ang pagiging kagamit-gamit sa isang buhay ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. Hindi pwedeng gamitin yon. Yan mismo yung sinabi sa mga itatakwil ni Jesus. Lord, nag-serve ako. Lord, nag-serve ako. Pero they are in direct disobedience to the Lord. Kaya sabi ni Schreiner, in a world where subjective experience is often the measure of spiritual lives, Paul brings us back to the baseline, objective baseline of Christian experience, the Lordship of Jesus. Now, ganun din, pag pinag-usapan natin yung spiritual gifts under ng Lordship ni Christ, ang ibig sabihin din ito, according sa 1 Peter 4:10-11, ay gagamitin natin ito. So, hindi naman pwede rin na, okay, I am obeying God, I am not living under sa direct sin, pero hindi naman natin pinapagamit yung mga gifts natin. Hindi pa rin yung pagiging pagpapasakop kay Jesus sa kanyang pagiging Panginoon. Yung pagpapasakop kay Jesus sa kanyang pagiging Panginoon ay una, pagsunod sa mga moral ng mga kautusan niya, 10 Commandments, at ganoon din pagsunod dun sa utos ng pagpapagamit sa mga kakayanan. So parehas yan. Yung iba, may gift, walang moral obedience. Yung iba, may moral obedience, tapos hindi nang pinapagamit yung kanilang gift. No. Under Christ's Lordship, it should be both.
So, marami mga misconceptions pag pinag-usapan yung spiritual gifts. Yung mga misconceptions ay yung discontentment sa mga sariling gifts. Ibig sabihin, gusto niya gift ng iba, yung sarili niyang gift ay hindi niya gusto. Magkakaroon dyan ng discontentment, magkakaroon din dyan ng inferiority complex, or ng superiority complex. Napaka ano yan, no? Pwedeng mangyari talaga at nangyayari na kapag meron tayong gift, pwede tayong ma-feel natin na superior tayo. Mas ano ako, mas gifted ako kaysa sa iba. Pero yan yung pinagbawal ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 12. Sinabi niya, kung ikaw ay kamay, huwag mong isipin na hindi mo na kailangan yung ibang parte ng katawan dahil kamay ka. Hindi pwede yun. Hindi kayang gawin lahat ng kamay. Kailangan niya maging yung pinakamaliit na parte ng katawan. Meron namang times na inferiority complex. Sa maiisip naman natin, parang hindi naman ako kailangan dito, hindi naman ako importante. Wala naman akong halaga. Totoo yan, na mararamdaman talaga ng mga believer, especially sa mga gifts, na hindi speaking gift. May mga serving gift. Pero, ganun pa rin ang paalala ni Apostle Paul. Sabi niya, hindi totoo yan. Kung ang kaloob ay puro mata, kunyari, yung imagery niya kung ang isang katawan puro mata, paano na? Hindi siya makapag-function. Kung katawan puro kamay, hindi siya makapag-function. Kailangan niya maging yung pinakamaliit na member ng katawan. Ganon din daw yun, na hindi pwedeng maisip ng isang mananampalataya na hindi porket wala sa limelight yung kanyang gifts, wala sa harapan yung kanyang gifts or hindi speaking gifts, ay wala na yung halaga. Actually, kailangan na kailangan. Noon, isipin na lang natin na puro may speaking gift, tapos walang gift of help. Ay, ano nang mangyayari? Tapos lahat ay merong gift of discerning of spirits. Tapos walang merong gift ng mercy. Ay, paano nang mangyayari niyan? So, kailangan sila. At ang Panginoon ay sovereign doon sa gifts na yan. Nagiging prideful tayo kapag nagkakaroon tayo ng superiority complex, at prideful pa rin kapag tayo ay nagkakaroon ng inferiority complex. Self-congratulatory, or we will be having self-pity. Dahil ang Diyos ay Panginoon, ang Holy Spirit ay Diyos, ang Holy Spirit ay Panginoon, siya yung nagbibigay kung kaninong gift niya ibibigay, yung mga kaloob niya. So therefore, kailangan nating umasa sa Kanya. Huwag tayo magmataas, kung tayo ay nabigyan ng kaloob na yon, yun ay nasa soberanong kalooban niya. Hindi tayo nagkaloob sa sarili natin, at kung tayo naman ay nagsiself-pity, huwag rin tayong wag nating maisip iyon, dahil ang banal na spirito ay nakakaalam. He knows better than us that we are needed in that function para sa katawan. At ang purpose ng mga spiritual gifts ay walang iba kung hindi para mag-benefit ang church. Yun ang pinaka-purpose, mag-benefit ang mga kapwa natin believers. Ang purpose nito ay to build up the church, to bring unity to the body, and to edify the church. Napakaganda nun na yung kaloob pala, pag ginamit siya, nagmamature yung church. Kapag yung lahat ng mga members ng katawan ay nagpa-function. Part yun, nagmamature yung church. Sabi yan sa Ephesians 4. At ganda, nagkakaroon ng unity, nagkakaroon ng pagkakaisa. Very interesting yun, no? Iba-iba yung gift, pero may pagkakaisa. Ganon literally yung katawan ng tao, yung illustration ni Paul. Merong synchronization, merong unity. Yung kamay ay hindi paa, yung kamay ay hindi mata, pero may unity, napapagana yung buong katawan. Ganon din, to edify the church. Pag ginamit iyon, napapalakas yung pananampalataya ng mga mananampalataya.
So sa Ephesians chapter 4, 11 to 16, ito yung pagkakasunod-sunod ng argument niya. Ni Paul mismo, sabi niya, si Jesus ay umakyat sa langit, at pag-akyat niya sa langit, nagbigay siya ng mga kaloob through the Holy Spirit. At nung nagbigay siya ng mga kaloob, ang una niyang binigay ng kaloob ay yung mga officers, mga gift ng officers. Yung mga officers, sila ang mag-equip sa mga believers, sa mga lay people, sa congregation. Sila ang magtuturo sa kanila na gamitin yung gifts nila. At kapag ginamit ng mga members yung gifts nila, magmamature yung body. Yun mismo yung sinabi ng 11 to 16 ng Ephesians 4. Sa 1 Corinthians 12 naman, binigay ng Panginoon yung mga gifts para saan? Hindi para maging divided, o hindi para magkaroon ng pagkakaisa. Pag nangyari yon, yung mga kaloob na yon ang papakita ng pagmamahal at concern sa isa't isa. So, kapag nangangaral ang isang mangangaral, he should do it out of love, out of concern. Kapag mayroong mga tumutulong, gift of help, gagawin nila yun out of love, out of concern. Sila na may mga gift of mercy, ginagawa nila yun out of love, out of concern. May gift of giving, ginagawa nila yun out of love, out of concern. Administration, out of love, out of concern. Lahat yun. Kaya sabi no, sa mga references natin, ng mga kaloob daw ay cruciform. Ang ibig sabihin ng cruciform ay katulad ni Jesus, katulad ng krus. Dahil si Jesus doon sa krus, ibinigay niya yung sarili niya para saan? Para sa iba. Ganon din tayo. Pag pinapaggamit natin yung mga gifts natin, ibinibigay natin yung sarili natin para sa ibang tao, para sa mga kapwa natin mananampalataya. It is cross-shaped. Ang paggamit ng gifts ay cross-shaped. Ito yung last. How can I identify my gifts? Tapos final words na lang. Yung mga spiritual gifts ay either yun yung mga natural talaga sa atin, or ito yung mga hindi natural sa atin. Dalawa lang yun. So either this is natural for us, ibig sabihin yung kinalakhan mo talaga, doon ka talaga magaling, doon ka talaga capable. God can use those para maging spiritual gifts at para makatulong doon sa ministry. It can be empowered by the Holy Spirit. It can be na talagang bata ka pa lang, leader of the pack ka na, leader of the group ka na. Tapos pag naging mananampalataya ka ay nagagamit mo yung kaloob na yon for the Lord. Pwedeng ganon, or normally sa mga kababaihan, may gift of mercy, may gift of sympathy na talagang nandun sila para makidamay, makiramay. May mga ganon. At it can be spiritual gift na natural mismo doon sa isang mananampalataya. Pero may mga times din na yung mga spiritual gifts ay yung mismong opposite natin. Ang ibig sabihin ng spiritual gifts ay hindi nakadepende sa personality natin. Hindi ito nakadepende sa natural gifts natin. Pwedeng it's so far from you or opposite mismo nung ikaw. Pwedeng ang isang naisip ko dito, I already mentioned this, na si Moses. Yun yung figure na ginamit ko dyan sa presentation. Si Moses, hindi naman siya nagli-lead. hindi siya nagli-lead talaga. Actually, si Moses ay may sense na ayaw niya pa nga magsalita sa harapan ng maraming tao. Halos pilitin pa siya ng Panginoon para lang sumunod na siya yung mag-lead. Pero later on in his life, ginamit siya ng Panginoon bilang isa sa mga leader ng Exodus event, leader ng Old Testament, Israel.
Pero nung nasa burning bush siya, nakaharap niya yung I am, nakaharap niya si Yahweh. Nung tinawag siya ni Yahweh, humarap ka sa Pharaoh, iligtas mo yung bayan ko. Anong sabi ni Moses? Sabi niya, Lord, hindi ako magaling magsalita. Nag-excuse siya. Sabi ng Panginoon, ako ang magiging boses mo, tutulungan kita, ako magbibigay ng lakas sa iyo. Anong sabi ni Moses? Lord, hindi talaga ako maayos magsalita. Halos magalit ng Panginoon sa kanya noon. Tapos, ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, gagamitin natin si Aaron. Para saan? Para si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. So, isipin niyo si Moses. Ganun siya nagsimula. Ibig sabihin, hindi yon natural sa kanya. Hindi yon ang quote-unquote personality niya. Pero doon siya mismo ginamit ng Panginoon. Even I myself, sa totoo lang, habang lumalaki ako, napakamahiyain ko. Wala akong masyadong kaibigan sa labas. Puro family lang. Kung igagamitin yung mga words ngayon, na psychological words, introvert ako. Ayoko tinitignan ako ng tao. Ayoko makipag-usap sa hindi ko kilala. Pero, alam ko ba, natatawagin ako para mangaral, magpastor, humarap sa tao. Nakapag mangangaral ka, nakatingin sa'yo lahat. That's very far, very opposite. Ano? Pero pwede nyo niyang panawagan ng Panginoon sa atin. Hindi ito nakadepende sa personality natin. Hindi ito nakadepende sa natural skills natin. Although it can be used by God para sa kanyang kaharian. Now, punta tayo dun sa how can I identify my gifts? Paano ko malalaman yung mga kaloob ko? May ilang possible considerations. Ang pinaka-major dito, of course, ay prayer and word, panalangin at ang salita ng Diyos. Pero there are few inputs here. Una, by seeking yung perspective ng mga kapwa natin believers. Kaya tayo nilagay sa local church para makapaglingkod tayo sa isa't isa at ganun din yung isa't isa ang makakita, makaka-discover nung mga spiritual gifts natin. Sabi ni Sinclair Ferguson, sabi niya, ang best judge daw ng ating gifts ay hindi sarili natin. Ang best na nakakapag-judge kung ano ang spiritual gifts natin ay hindi sarili natin, ibang tao. Yung totoong nakakakita at makakapag-best na makakapag-judge ng mga gifts natin. Kaya napaka-importante ng fellowship, napaka-importante ng involvement sa isang local church at ng pakikipag-usap sa ibang mga mananampalataya dahil sila makakita, recognize ng mga gifts na yon. Pangalawa, prayer. Of course, kailangan natin humingi ng tulong sa Panginoon na isisik natin. Ano ba ang maitutulong ko? Ano ba ang kaloob ng Panginoon sa akin? We ask Him. Siya yung nagbigay eh. Ganon din sa pamamagitan ng actually pag-attempt ng iba't ibang roles ng services. Kailangan mong itry. Pag itinry mo at nakita mo na it does not work, okay, try again sa ibang forms naman ng paglilingkod. Try again sa ibang forms naman ng paglilingkod. Another is Bible, by assessing what gifts from the Bible appeals to you the most. Kanina may lista tayo, di ba? Hindi exhaustive yon, meron pang iba. Actually, si Tim Chalice may mga nilista pa na wala sa scripture na ibang mga gifts. Pero from the Bible, ano yung nag-a-appeal sa atin? Ano yung may desire tayo doon? Sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 1, anyone who desires to be a bishop desires a good thing.
Ang isa sa qualification para maging pastor ay gusto mo. Hindi pwedeng i-drag tayo sa ayaw natin. Ganon din sa general ng mga spiritual gifts. Sa general ng mga spiritual gifts ay yung merong willingness, may kalooban na kumilos para doon sa serbisyo na yon. So pag sinabi natin what appeals to you the most, hindi ibig sabihin na pwedeng wala kang mapili. Hindi ka ang sinasabi natin na voluntariness ay alin dito or saan dito ako maglilingkod. Hindi usapin dito maglilingkod ba ako o hindi. No, that's not the option. Kapag pinili natin na hindi ako maglilingkod, that is sin, that is disobedience, that is going against the God Himself. Kaya ang usapin natin ng what appeals to us ay alin, papaano ako maglilingkod sa Panginoon. Ayun ang meron tayong freedom. Alin dito ang mas tingin kong magagawa ko ng may kasiyahan, magagawa ko ng may kagaangan at ng merong pag-glorify sa Panginoon. And lastly, sa pamamagitan ng pagkakita kung ano yung mga na-open yung mata mo. Sa isang church, maraming mga kailangan na i-improve, maraming mga kulang na kailangan ng manpower, kailangan ng mga gagawa. At kung may nakikita ka na, mukhang dito sa parting to sa church, kailangan nito ng improvement, o kailangan nito na may gumawa nito, isa yon sa mga providential na ipinakita ng Panginoon, perhaps, doon ka tinawag. Kung saan ka pinaka-concerned, saan ka nabibigatan, perhaps doon ka tinawag ng Panginoon. Ikaw ang isa sa mga binuksan niya yung mata para mismo maging part noong paglilingkod na yon. So, sabi ni Wayne Grudem, sabi niya, they can, regarding ito sa identifying ng spiritual gift, sabi niya, they can begin by asking what the needs and opportunities for ministry are in their church. Ano yung mga opportunities? Specifically, they can ask what gifts are most needed for the building up of the church at that point. Ano ba yung mga tatanungin mismo, yung mga pastors, tatanungin mismo yung mga members, ano pong maitutulong ko, saan ako pwede? Yan ang sabi ni Wayne Grudem. In addition, each individual believer who does not know what his or her gifts are should do some self-examination. Ito yung self-examination, nilista niya. What interests and desires and abilities does he or she have? Can others give advice or encouragement, pointing in the direction of specific gifts? Moreover, has there been blessing in the past in ministering in a particular kind of service? In all of this, the person seeking to discover his or her gifts should pray and ask God for wisdom, confident that it will be given according to His promise. So, ayun yung mga may mga nabanggit tayo dyan kanina. Ang isang special na nabanggit ni Wayne Grudem is that saan ka binibless ng Panginoon in terms ng fruitfulness. Kapag ikaw yung gumawa, pinagpapala, may bunga, nagiging effective. Isa yan sa mga self-examination na sinasabi ni Grudem. And lastly, final words na lang, ang mga mananampalataya, kailangan nilang gamitin yung kanilang mga kaloob para sa or dahil sa pag-ibig, dahil sa love. Love for what? Love for God's glory and love for God's people. Pag-ibig sa kaluwalhatian ng Diyos at pag-ibig para sa kabutihan ng mga tao ng Diyos. For without love, kung wala ang pag-ibig, anong point ng pagiging gifted?
Yan mismo yung sabi ng 1 Corinthians 13, 1-3. Ikaw man ang pinaka-gifted sa lahat. Kung walang pag-ibig, para saan? It's walang point. Kaya ang sabi, gamitin natin yung gift natin ng may pagmamahal. Alin man yung mga kaloob na binigay sa atin, kung gagamitin natin to dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin ang kapwa natin, that's the point. Yun yung substance kung bakit natin siya ginagawa. So, doon tayo tatapos sa ating lecture.